Ay, ano to? Good evening. Narinig ako, Lai? Sound check, sound check. Rinig ba? Rinig ba? Ewan mo? Hindi ako rinig. Ha? Sound check. Hindi ako rinig. Sound check. Yan. Rinig ako. Rinig na? Yung tugtog. Yung music, rinig ba? Ayun. Na-enable ko pala yung voice cancel, ano, voice cancellation. Pati yung boses ko nawala. Yan. Thank you. So, magandang gabi po sa lahat. So, muli, tayo na naman po ay nasa isang um, episode ng ating Speak Live. So, magandang gabi po muli sa lahat. Okay po, we can, ano na po, like and share. Mag-tag na rin po tayo ng ating mga kaklase, kaibigan, katrabaho, no? Kasama sa bahay, no? So, para po tayo ay sama-sama na mag tawag dito, makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. So, ah, magandang magandang gabi sa lahat, no? So, nawa ay maging makabuluhan itong gabi na ito sa ating lahat, no? Sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Sige po, magkaroon po until 7:10 po before tayo mag-start, mag-tag and uh,
share na po tayo ng ating live para po sa mga ating mga kasama. Ayan. Yan, so magandang gabi po ulit, no, sa bawat isa. Time check, it's already 7:11 na po. So let's start na po ng ating Speak Life for tonight. So again, clear po ba ang aking boses? Rinig naman po ba? Pa-thumbs up naman po. Sound check. Yan, okay. Sige po. So let's start na po ng ating Speak Live ngayong gabi. Bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at tayo po ay pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at sa iyong pagsama sa amin sa buong araw na ito, Panginoon. Sa kabila ng masamang panahon, Panginoon, ay ang iyong pag-iingat sa amin ay patuloy mo na pinararanas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang ito na ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagabay sa amin at nagbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay na ito, Panginoon, upang aming tamasahin, Panginoon, itong iyong creation, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong
ah, pagsama sa bawat isa sa pag-provide ng mga pangailangan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Gayon pa man, Panginoon, sa gabing ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, at kami, Panginoon, ay muli ay mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng plataforma na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito ay marami kaming maabot, Panginoon, na kaluluwa na makarinig, Panginoon, ng iyong salita, at sa pamamagitan nito, Panginoon, sila ay makakilala sa iyo, at sa pamamagitan nito, Panginoon, ay kami ay maging kagamit-gamit, Panginoon, at kami, Panginoon, ay maging kabahagi, Panginoon, sa direction mo, Panginoon, para sa aming iglesia na 10 cities, Panginoon. Maraming salamat. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na magpala sa bawat isa na naglaan ng kanilang oras, Panginoon, para sa gawain nito. At itago mo rin naman, Panginoon, ang iyong gagamitin na magtagapagsalita, Panginoon, sa gabing ito, upang maghatid ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang sumama sa akin, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang magsalita, Panginoon, na hindi po ang nais ko na sabihin ang aking masabi, kundi ang nais mo lamang, Panginoon, na iparating, Panginoon, sa bawat isa. Kaya naman maraming salamat, Panginoon, at buksan mo rin nawa, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat makikinig, Panginoon, na tanggapin ito, Panginoon, ng ayon sa pananampalataya at ng may kagalakan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw, Panginoon, na aming tinataas at pinapurihan sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen. Okay, so muli, magandang gabi po sa lahat. Yan. So, magandang gabi po muli. So, tayo po ay yan. So, sa pagpapatuloy, no, ako po muna ay magbabahagi ng aking testimony. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagsama sa amin. Ako po ay napapasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, no? Bagamat alam naman natin, no, na ang panahon ngayon, no, ay halos sunod-sunod yung bagyo, no, at pero yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, hindi lang sa amin kundi sa bawat isa, ay patuloy na pinararanas ng Panginoon. At doon din naman sa sa mga tinamaan ng bagyo, no, hindi naman ibig sabihin ay pinabayaan sila ng Lord, no. Yun lang talaga ay may kaparaanan at may kadahilanan naman ng Panginoon sa mga bagay na yan, no? So sa amin, ako personally, sa aming pamilya, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-ingat. Ganoon pa rin sa aking asawa na ngayon ay nagdadalang tao, no, na buntis. At nung nakaraan nga po, nung ako ay na-assign dito sa Speak Life, no, nasabi ko nga na medyo mataas yung sugar niya, no. Pero nitong nakaraan, nagpa-laboratory ulit siya. And salamat naman sa Lord na hindi na ganun kataas yung kanyang sugar, no. At actually normal nga yung result ng laboratory niya. Kaya naman salamat sa Panginoon sa kanyang alam niyo yan, hindi rin kasi natin, ako masasabi ko, hindi kasi natin din alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, pero ang mahalaga, alam natin kung sino ang may hawak ng bukas, no. Kaya naman lahat ng papuri at pasalamat talaga ay binibigay ko lang sa Panginoon, no? So yun lamang po ang aking testimony. At dadako naman tayo sa recap, no? Sa recap natin, no, last Sunday na pag-usapan nga po natin yung Acts chapter 17, no. Nagumpisa tayo sa verse 22, no. 22 na tayo nagumpisa. So yan lang po. So dito, actually marami tayong napag-usapan nung Sunday, no. Pero isa sa tumatak talaga sa akin din, no, yung saan na yun? 22. Yan. So sabi dito, no, then Paul stood, Tagalog tayo, Tagalog. Yan. Verse 22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay na napapansin kong kayo lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko, no? Hindi lang doon sa ating sa ating preaching o sa Sunday sermon, kundi pati doon sa ating Sunday school, no. So
dito sa chapter 17 kasi itong Acts, no, makikita natin talaga dito yung encounter ni Paul sa mga taga Athens, kung saan ay makikita natin na ito yung ako nung narinig ko to, actually nung nabasa ko na to noon pero mas parang mas iba yung dating sa akin ngayon nitong nabasa ko ulit ito, kasi makikita natin dito yung dalawang, no, una natin na pag-aralan, dalawang klase ng tao, no, yung mga pilosopo, no, yung mga stoic at mga ano bang term sa English na ginamit, Epicureans, no, sa Tagalog kasi Epicoreo. No, so nakikita natin dito yung mga tao may encounter natin, at the same time yung pag-iisip nila, no, na kung saan, no, mamaya mapag-uusapan din natin sa sharing natin na ito yung ano, ito talaga yung ano nila no, ito rin yung mga tao na na-encounter din natin ngayon, no, at merong dahilan bakit ganun sila mag-isip, bakit ganun yung paniniwala nila, no. Napag-usapan natin na itong mga Epicurean, no, sila hindi naniniwala sa afterlife, no, ang ano sa kanila ay live life to the fullest, enjoy mo na kasi wala namang afterlife, no, yung paniniwala nila. However, yung mga Stoics naman, no, at sila naman yung naniniwala naman sila sa afterlife, no, and sa existence ng God, no, pero hindi rin meron ding mali doon sa kanilang paniniwala, no, na mapag-uusapan natin mamaya. Yan. So sa atin, no, actually ang sa atin kasi itong mga bagay na ito, pag nung narinig ko ito, no, na ang unang pumasok sa isip ko, paano ba yung preparation na kailangan natin gawin if ganito yung mga taong mga kasalamuhan natin, no, and also paano sila in-address ni Paul, paano yung ginawa ni Paul to address them dito sa kanilang paniniwala, no, and doon sa culture na meron sila dito sa sa tawag dito sa Athens, no, mga Stoics naman nga, no, is naniniwala na nakafocus sila dun sa magandang pamumuhay, no, na nabanggit nga ito last week na sila naman yung medyo self-righteous ang dating, no, basta ito yung ginagawa namin, bahala kayo, etc, no. So now, no, siguro idugtong ko na rin siguro natin tawag dito, idugtong ko na doon sa ating discussion ngayong gabi, no. So kasi itong, no, kung babalikan nyo po yung mga tinuro last time, babansin nyo po, no, kung babasahin nyo po yung verse 17 and pababa, no, sa upper verses, verse 16, no. So in summary, si Paul ay napadpad sa Athens, no, kagaya nung mga tinuro nung nakaradya, hindi ko na siya dedetalyehin, no, i-summary ko na lang, no. So nakarating si Paul sa Athens, then doon sa Athens ay katwiran or nakikipag-usap sa mga Hudyo, no. At isa doon, no, sa ayun ay ginagawa nila, no, araw-araw daw ito ginagawa ni Paul sa pabilihan, no. And ilan sa mga kausap niya ay ito nga yung mga philosophers, no, mga Epicureans and Stoics, no, ano nakikipagtalo sa kanya. Now habang naglalakad kasi si Paul dito sa Athens, no, syempre maraming Diyos, no, marami itong silang tinatawag nating gods and goddesses, no. So nakita daw ni Paul dito, no, na sobrang dami ng Diyos, no, tapos sobrang dami nyo ng Diyos, lahat ito may pangalan, tapos meron pa kayong isang Diyos meron pa kayong isang dambana, no, na ang nakalagay ay sa isang Diyos na hindi nakikilala, no. So parang sa akin, ang dating sa akin, parang grabe naman 'yun. Sa sobrang dami niyong Diyos, meron pa kayong isang Diyos na hindi niyo nakikilala.
Parang ano kaya ginagawa nitong Diyos na hindi nila nakikilala dito sa mga Diyosan nila na meron sila that time, no? Yun yung isang question sa akin, no? So going back, no? So dito no, medyo na-amaze yung mga tao nakikinig kay Paul because first time nga naman nila makarinig about resurrection, no? Resurrection of the dead, no? First time nila, sabi nga nila dito sa verse 20, sapagkat naghatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Okay? Lahat nga sa mga at taga-Athens, no? At ang mga taga-ibang bayan nakipamayan doon ay walang ibang ginawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang mga bagay na bago. So yun kasi yung ano nila, hobby nila, no? Siguro pagka sa atin ngayon makabanding mo tong mga taon to, parang maboboring ka siguro. Wala na silang ibang ginawa kundi mag-usap-usap about knowledge, ano yung mga bagay na bagong discover, ano yung mga bagay tungkol dito. So nag-ano sila eh. So mga matatalino din kasi ang mga tao dito, mga taong nag-iisip, no? So hindi ito sila basta-basta. Kapag may present ka sa kanila, no, mataas ang tendency na i-questionin nila yung sinasabi mo base syempre doon sa paniniwala nila, no? So yan. So pero sabi nga dito, no, bagamat ganun, no, marami silang Diyos, marami silang paniniwala, pero meron pa rin silang isang Diyos na hindi nakikilala. At yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Actually, ang pamagat nung i-share ko po ngayon ay who is God? No, sino ba talaga ang Diyos? Okay, again, sa dami-dami ng mga Diyos na kilala natin, no? Pero ang tanong, sino ba talaga ang Diyos? No, natanong niyo na po ba sa inyong mga sarili ang tanong na yan? Sino ba talaga ang Diyos? Pangalawang tanong, kilala ko ba talaga ang Diyos? No? Pangatlo, daming tanong, no? Pangatlo, tama ba yung pagkakilala ko sa Diyos? Kasi pwedeng kilala ko nga ang Diyos. Ang tanong, tama ba? Now, para masabi ko na tama yung pagkakilala ko sa Diyos, ano naman yung magiging basihan ko para masabi kong tama yung paniniwala ko sa Diyos? Right? Ano naman yung magiging basihan ko? Kasi marami magsabi, tama yung pagkakilala ko sa Diyos. Pero, ang tanong ko naman, sa mga nagsasabi na tama yung pagkakilala nila sa Diyos, anong basis natin? Paano mo nasabi? Right? Ganon din magtanong yung mga pilosopo. Paano mo nasabi? Right? Anong basihan mo? Kasi, hindi mo kami papaniwala hanggat wala kang naipipresent sa aming basihan. Hanggat wala kang napapatunayan sa amin, hindi kami maniniwala sa'yo. Ganon din kasi mag-isip yung mga pilosopo eh. No? So ako personally kapag pinag-uusapan natin to, yun din yung tanong ko. Una, kilala ko ba talaga ang Diyos? Pangalawa, tama ba yung pagkakilala ko sa Diyos? Pangatlo, ano yung basihan ko para masabi ko na tama yung pagkakilala ko sa Diyos? Yun yung pag-usapan po natin ngayong gabi, ano? So umpisahan po natin, no? Umpisahan natin, una, ano ba yung general understanding ng tao pagdating sa salitang Diyos, no? Ito po, regardless muna ito. Regardless kung sino yung Diyos na tinutukoy na, si Jesus ba yan? Si Buddha ba yan? Si Allah ba yan? Universal understanding ng tao pagdating sa Diyos, no? Lahat kasi ng tao, no? Even before dumating yung mga Kastila dito sa Pilipinas, no? Ang mga tawag dito, ang tawag sa ganun, mga katutubo, no, or the natives, or even before na nagkatawang tao si Jesus, no, ay isang bagay ang common sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay believe sa kanilang mga sarili that there is someone who is higher than me. Merong someone na mas mataas sa akin. And sa mga tao noon, as a general po ito again, wala po muna tayong context ng religion, as a general muna. No, kung sino man yung Diyos na pinapaniwalaan. As a general, lahat ng tao naniniwala
I mean noong unang panahon, no? Lahat halos naniniwala na merong Diyos. Merong someone na higher. Or tinatawag ng iba is higher being, no? So, yan ay naging yan sa kanila. Kumbaga innate awareness, yun yung term, innate awareness ng tao na merong someone na who is greater than themselves. However, without the divine revelation ng Lord, for example, what I mean by divine revelation, paano nag-reveal si Lord kay Abraham? That is divine revelation, okay? And without that divine revelation, ang tao ay gumawa dahil hindi ko mapaliwanag paano merong araw. Hindi ko mapaliwanag kung bakit merong hangin o saan nanggagaling yung hangin. So therefore, Diyos to. Ganun kasi nangyari before, no? So, yung bato, hindi ko alam ba't matigas. Hindi ko mapaliwanag. So therefore, Diyos to. So, without divine revelation sa tao, ang tao ay gumawa ng iba't ibang image ng Lord sa kanilang sarili. Okay? Ang araw sasambahin ko kasi ganito ganyan, no? Hindi natin alam kung anong reason nila. Pero yun yung naging resulta because of dahil walang divine revelation. Although, no, isang bagay ang malinaw that even ngayon, no, or noon, through creation, malalaman ng tao na meron talagang someone na greater than me or someone who is higher being, no? So yun yung general knowledge or understanding ng tao sa God because of the creation, no? Now, however, yun nga, no, ang problema nga dahil walang kung walang divine revelation, no, yun yung nangyari, no? Kaya kung makikita niyo po sa Bible, when the Lord revealed himself kay Abraham, no, tama yung worship ni Abraham, no, tama yung worship ng mga anak ni Abraham. Even nung panahon ni Adam and Eve, tama yung worship na ginagawa nila because meron silang knowledge doon sa God, no? So yun yung isang example natin na tama yung sa tanong ko kanina, tama ba yung pagkakilala natin sa Lord? Yun yung isang example na basis, no? Paano nila sinamba yung Diyos, no? And si Adan at si Eva, hindi sila sumamba sa hayop kagaya ng ibang paniniwala. Hindi sila sumamba sa araw, hindi sila sumamba sa puno. Sila ay sumasamba lamang sa isang Diyos, no? So, yun yung isa. Okay? So, let's continue, no? Now, nagtry ako mag-research, no po? Nagtry ako mag-research. And ano ba yung mga common worldly views of God across sa iba't ibang religion, no? Una, ay meron daw tinatawag na pantheism, no? Ang ibig sabihin daw ng pantheism or ang pinaniniwalaan daw nitong pantheism is that everything is God. Okay? Ang isang example po nito is the Eastern religions like Hinduism, no? Sila ay sumasamba sa puno, sumasamba sa hayop, no? At naniniwala rin sila na ako ay Diyos, ikaw ay Diyos, ang puno ay Diyos. So everything is God. Yun daw yung isa nila paniniwala. Pangalawa, meron naman daw naniniwala about sa God that ang tinatawag naman ay deism. D-E-I-S-M, no? Ang paniniwala naman daw nito is that God created the universe pero hindi niya ini-involve yung sarili niya sa human affairs. So kumbaga, ginawa ko yung universe, then bahala na kayo. Parang ganun yung paniniwala nila. At ito yung pinakasikat, polytheism, no? Polytheism naman is the belief of many gods for many needs. Yun daw yung paniniwala nito, no? Every need ng tao, ibang Diyos yan. Kaya nga nauso yung God of the harvest. Ang kailangan namin ay magandang harvest, so iba yung Diyos namin dyan. God of war. Kailangan namin ng tulong sa giyera, iba yung God namin dyan. Okay? Good voyage. Okay?
So, kailangan namin ay ligtas na anong tawag sa kanila? Paglalayag. Okay? Kasi yun naman yung means of transport dati papunta sa iba't ibang mga islands and regions, no? So, iba yun just namin dyan. So, polytheism daw is the belief of many gods for many needs, no? So, actually marami to, no? Pero diyan lang muna tayo, no? Actually marami yung belief, pero yun yung tatlo na nakita ko na parang ito yung pinaka medyo popular, no? So, yun nga, no? So, dito makikita natin, ito yung sinasabi ko kanina na because of dahil walang divine kung walang divine revelation ang Lord, ito yung mangyayari sa tao. Iba't iba yung pagkakilala sa Diyos, iba't iba yung pamumuhay ayon sa pagkakilala nila sa Diyos na meron sila. Okay? So, ito yung resulta, no? At maliban dyan, nabanggit nung mga nakaraang Sunday na maliban dito, meron ding mga naniniwala, no, that ang Diyos ay hindi wala itong masyadong pero wala siyang title. Hindi ko mahanapan ng title kung saan belief ito pumapasok. Pero meron din kasi ibang naniniwala that God is only loving God, no? Hindi siya gumagawa ng, or hindi niya pwede, no, yun yung term hindi niya pwedeng hindi siya pwedeng gumawa ng masama kasi mapagmahal siya, or hindi siya pwedeng magalit, hindi siya pwedeng ganito, etc. dahil siya ay mapagmahal, no? Yun yung isang belief naman ng mga tao, no? By the way, yan ay in terms of Christianity na po, sorry, no? And also meron din namang naniniwala na parang actually sa research ko, natawa ko kasi yung ginamit nilang term is divine butler, or yung belief ng iba na parang si Lord ay lalapitan mo lang pag may kailangan ka. Natawa ako dun sa term na divine butler, yung ginamit ng ibang yung grabe naman do, no? So parang si Lord daw ay yun daw yung isang paniniwala ng mga tao na kung saan lumalapit lang sila sa Lord if meron silang pangailangan, which is yan ay isa rin pong maling pagkaunawa or maling pagkakilala tungkol sa Diyos. Okay, now bakit no? Anong problema dito, no? Kasi itong, again, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga nabanggit ko kanina sa taas, yung deism, polytheism, etc., no? Anong problema doon sa mga bagay na yon? Ang problema po kasi doon sa pagkakilala sa Diyos ng mga nabanggit ko kanina is that lahat yun ay human-centered. Ibig sabihin, pag sinabing human-centered, ginawa nila yung Diyos, or ginawa nila na yung character ng Diyos ay nakaayon sa character ng tao. It is as if na pinaralel nila ang Diyos sa tao, no? Kumbaga, dahil ganito yung pag-iisip ng tao, so inisip nila na ganito lang din mag-isip yung Diyos na ginagawa nila sa kanilang mga sarili, no? At ito yung problema, no? First is they make God in man's image. Okay? Sabihin, image ng tao. It is as if iniisip nila na ang Diyos ay katulad ng tao lang din mag-isip, katulad lang din ng tao na katulad lang din ng tao na may pangangailangan. Okay? Kaya nga merong ibang Diyos, no, na merong ibang Diyos na nagawa yung tao before, no, na itong Diyos nito is in need of ganito, no, in need of food kasi ito ay nagugutom, itong Diyos nila ay natutulog, no? So may mga ganun because tingnan nila kasi ito yung tao, so malamang yung Diyos na gagawin natin ay nakabase lang din dun sa image ng tao, which is, no, sa panahon ngayon natin, that is sin, sabi sa Romans chapter 1. Kasi inisip ng tao, no, inisip ng tao na yung Diyos ay kagaya lang ng tao kung paano rin mag-isip, no? Yan ay kasalanan, no? Pag-usapan din po natin yan mamaya.
Pangalawa, anong problema? What is the problem with human-centered views of God? Pangalawa, una, no, again, yung una is they make God in man's image. Pangalawa, they lead to false security, no, because mali yung pagkakilala nila sa Diyos. So therefore false security rin na ibibigay nun, no. Ano yung una? Ano yung isa doon? Syempre, unang-una, salvation, no, because yung image or yung view mo sa Lord is human-centered, no. So then therefore hindi rin or mali rin yung security ng salvation or mali rin yung view ng salvation na meron yung tao, no. And that kind ng view ng Lord, no, sa Lord ay hindi makakapagligtas talaga, no. So meron na silang kaisipan na ligtas sila pero or maliligtas sila dito sa image ng Lord na meron sila, pero the reality is hindi talaga sila, walang kaligtasan sa ganung klase ng pagtingin sa Diyos, no. Now, ano yung that is why, no, that is why dahil ito yung naidudulot ng maling image ng Lord sa buhay natin or maling pagtingin sa Diyos. That is why makikita natin that necessity talaga yung pagre-reveal ng Lord ng kanyang sarili, no. Necessity yun. Kasi again, sabi nga natin kanina, kung walang divine revelation, mali talaga yung gagawing worship ng tao. Mali yung mali yung pagkakilala ng tao sa Diyos. No, that is why God himself siya mismo ni-reveal niya ang kanyang sarili sa atin, no? First, bakit kailangan niyang i-reveal yung kanyang sarili? First is hindi natin kayang hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan ng tao, no? Yan ay nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, no? For sabi dito, for after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Okay? So itong human wisdom cannot comprehend or cannot hindi ito maaaring humanap sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 3, no? Walang humahanap sa Diyos, no? Yun yung problema, no? Pangalawa, is that God must reveal himself to us so that, no, we makilala natin or maging tama yung pagkakilala natin sa kanya, and maging tama yung pagtingin natin kung sino siya at kung ano siya, no. That is why mahalaga yung pagre-reveal ng Lord ng kanyang sarili sa atin, no. Okay. Now, isa pang problema natin ngayon, no, is that itong mga ancient gods and goddesses, no, ay present pa rin hanggang ngayon nang hindi aware ang karamihan, no. For example, the god of harvest, okay, god of fertility, no. Sa ano, no, sa atin ngayon, no, I mean noon, no, pag sabing agriculture, no, sa Greek ang pinaniwalaan nila yan ay si Demeter. Sa Canaanites ay si Baal, yun yung Diyos nila dyan sa harvest, si Baal sa mga taga Canaan, no. And kung mapapansin nyo, even sa panahon natin ngayon, meron din tayong tinatawag na ganun. If we want a good harvest, magpipray tayo sa ganitong saint, no. If we want fertility, no, God of fertility, for example, kung gusto natin magkaanak, no, meron tayong tinatawag, ano yun, yung sumasayaw. The same, magkaiba ng pangalan, however, parehas ng practice and parehas ng tawag dito, parehas yun yung
it is the same God na sinasamba nila noon, nag-iba lang ng pangalan. Yun yung problema, no? Which is, hindi nga, sabi ko kanina, hindi aware yung karamihan. Isa pa, no? Is the God of wealth and prosperity, no? Ancient daw ay si Mammon ang pangalan, no? Merong God na ang pangalan ay Mammon, who is the God of wealth. Pero sa atin ngayon, ito ay napapakita, no, through materialism, no? Prosperity gospel, preaching of the prosperity gospel and greed, no? So hindi lang siya through image, kundi even sa society, na kung ano yung nangyayari sa society natin, no? So yun yung problema natin ngayon, no? Again, yan ay the same God noon, nag-iba lang ng pangalan or nag-iba lang ng muka. Sabi nga dito sa na research ko, ang term na ginamit nila, nag-iba lang daw ng maskara si Satan, pero the same. Because yung mga gods and goddesses nila noon that revealed themselves sa mga tao are hindi naman talaga Diyos, kundi mga demonic beings, okay? Evil spirits. Yun naman talaga yun, no? Which is nag-deceive sa mga tao and present nila yung mga sarili nila, mga Diyos kami, sambahin nyo kami, no? But those are demonic beings, no? Which is sa atin ngayon, the same demonic beings ay wino-worship ng mga tao without knowing na ito rin yung goddesses noon, iniba lang yung pangalan, no? Nagiba lang ng amoy, nagiba lang ng muka, pero yung nire-require nilang worship, the same. Yun pa rin ang nangyayari talaga, no? So sabi nga dito, that is the unchanging nature of demonic deception, no? The nature is the same, no? Parehas yan, demonic deception, no? Yun yung isa natin dapat na maintindihan dito sa mga bagay na ito. That is why ganun na lamang yung pagtuturo natin ng sino ba talaga ang Diyos. Because hanggang ngayon, marami pa rin ang nadideceive pagdating sa mga bagay nito. Understanding na hindi, naniniwala naman kami sa Diyos, no? Ganito ganyan. So I think maliligtas kami kasi ganito, naniniwala naman kami sa Diyos, gumagawa naman kami ng mabuti. Those are deception kasi ng kaaway sa atin, no? To give us, yung sinasabi ko kanina, false security of salvation. Ligtas ka na kasi naniniwala ka naman sa Diyos. However, yung nga tanong ko, tama ba yung pagkakilala natin sa Diyos? Right? Or, tama ba yung Diyos na kilala natin? Right? Yun yung tanong. Yung sinasamba ba natin yung Diyos ngayon, is yun ba talaga yung totoong Diyos? Right? So, now, tingnan natin yung biblical description ng Lord. Ano naman yung sinasabi ng Biblia pagdating sa Diyos? Okay? First is, no? Tayo yung mga Oneness Pentecostal, no? God is one. Isa lang ang Diyos, no? Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, no? Alam natin to. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi doon, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." No? Isaiah chapter 45 verse 5. "I am the Lord and there is none else, there is no God beside me." So, ibig sabihin, iisa lang talaga ang Diyos. Hindi sila dalawa, hindi sila tatlo, kundi iisa. Who manifest Himself, okay, in three manifestations, okay? He is the Father of the creation, Old Testament. He is the Son in redemption, who is Jesus Christ, and He is the Holy Spirit, okay, in emanation, right? Then po ay nasa ating statement of faith, okay? So, isa pang description ng Bible about God is He is Spirit. Hindi siya tao, hindi siya kagaya mag-isip ng tao.
no? He is spirit, hindi siya nakikita, hindi siya nahahawakan. But may mga account sa Old Testament where God, no, nagmanifest siya in flesh para makausap niya ang tao, right? Isang example is si Abraham, right? Pangatlo, Jesus is God manifested in the flesh, right? So yung si Jesus is the same God ng Old Testament, okay, in different manifestation. Okay, yun yung sinasabi ng Bible. Yan ay nasa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi diyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory, who is Jesus Christ. Right? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sabi ni Jesus, no, I am the bread of life. Okay? And sabi ni Jesus, ako ang, or He is the, and the bread is a symbol of the Word of God. Okay? Sabi sa verse 14, John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? So, that is Jesus Christ. He is the same God of the Old Testament, okay, in different manifestation. Okay? Also, pangalawa, ano naman maliban diyan sa nature and essence ng God, ano pa yung description ng Bible about sa Lord? First, is through His, second is through His character and attributes. First is, He is holy. Okay? So, because He is holy, sabi sa Acts chapter 17, verse 30, yung theme verse natin, okay? God commands repentance because He is holy. And sabi sa Peter, be holy sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Kayo nga din naman ay magpakabanal, sabi ni Apostol Pedro, no? Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, no? So mahalaga na maintindihan natin that our God is, yung Diyos natin ay banal, no? Pangalawa, He is the creator, no? Siya yung gumawa ng lahat ng bagay sa mundo. Pangatlo, He is sovereign. Acts chapter 17 verse 26. No, sabi diyan, and had made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Yan yung nasa theme verse natin, Acts 17:26. Okay, pag sabing sovereign, He is above all. Hindi siya under ng hindi siya pwedeng limitahan ng pag-iisip ng tao. Okay? Siya ang may control ng lahat. He is sovereign. Okay? Pang-apat, sabi sa Acts chapter 17 verse 27 to 28, no? Sabi diyan, Acts chapter 17 verse 27 to 28, sabi diyan, sa 27, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat ang sa kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Okay, sabi sa verse 27, no, isang character ng Lord is that He is near. Siya ay malapit sa atin, no? Bagamat hinahanap natin ang Diyos, pero ang totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos sa atin, no? Sadyang mali lang yung pagkakilala natin sa Diyos, kaya naman hindi natin siya masumpungan. Okay? And last, no, is that last sa character and attributes ng Lord, no, na i-share ko po sa inyo is that He hates sin, no? Galit ang Diyos sa kasalanan. Sabi sa Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So ang puot daw ng Diyos
ay nahahayag mula sa langit dahil sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Okay? In short, lahat ng kasalanan ng tao. No? So, galit po ang Diyos diyan. Again, because He is holy. Sabi sa number 1. No? That is why. Okay. Next. No? Yan. Okay. Next. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? No, bakit ko iniisa-isa that God, bakit ko kailangang i-share po sa inyo that God is one, He is holy, no, He hates sin, right? Bakit po kailangan? Because kung babalikan po natin yung Acts chapter 17, no, yung theme verse po natin. Again, meron isang dilemma ang mga taga-Athens. Meron silang Diyos na hindi nila nakikilala. At sabi ni Pablo, yung Diyos na hindi nyo nakikilala, yun yung ipapakilala ko sa inyo. No, yun yung sasabi, ito yung ipapakilala ko sa inyo because sa lahat ng Diyos na sinasamba nyo, yung Diyos na hindi nyo nakikilala, yun yung totoong Diyos. Sabi niya, no? Sabi niya diyan, no? Verse 23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi nakikilala. Yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ibinabalita ko. 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templo na ginawa ng mga kamay. 25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. So, sabi ni Pablo, yung Diyos na hindi nyo nakikilala, ito yung totoong Diyos. Ito yung ipapakilala ko sa inyo. No? At itong Diyos na ito, siya yung may lalang ng langit at ng lupa. Inisa-isa ni Pablo, no? Yung mga bagay na ano ba yung ginawa ng Diyos, no? Ano ba yung or sino ba siya, no? Ano ba yung ginawa niya? Kasi kailangan yung malaman, kasi ito yung totoong Diyos na hindi, kung sino pa yung totoong Diyos na dapat nyong kinikilala, siya yung hindi nyo nakikilala. At paano nyo nga naman kasi sasambahin yung Diyos na yan, hindi nyo nga kilala? Yun nga yung problema. Which is sa atin, sa panahon po natin ngayon, ay problema din naman. Kung bakit po marami, no, ang nadideceive or nadadaya ng kaaway. Ito yung isang reason. Mali kasi ang pagkakilala nila tungkol sa Diyos, no? Again, sabi ko nga kanina, ito kasi yung pagkakilala ng tao, no? Na ang Diyos ay ganito, no? Ang Diyos ay para bang genie lang, no? Anong tawag sa ganun, ginaganon yung genie na hihimas-himasin mo lang pag may kailangan ka. Lord, baka naman pwede mo akong ipasa sa exam. Na para bang anong dahilan nun? Anong pinagmulan ng ganon paniniwala? Hindi bagat yung mali pagkakilala sa Diyos? No? Lahat 'yun, no? Kahit yung mga nasa taas, no? Sino yung dalawang pilosopo na nakausap ni Pablo? The Epicureans and the Stoic. Bakit ganun? Bakit ganun yung pag-iisip nila? Na para bang live life to the fullest. You only live once. So gawin mo lahat ng gusto mo kasi after nito pag namatay ka, wala na. Kasi hindi nga sila naniniwala, yung mga Epicureans hindi nga po naniniwala sa afterlife. So saan nila nakuha yun? Nakuha nila yun because of the wrong knowledge of God. Ganun din yung mga Stoics. Right? Ano naman paniniwala ng Stoics? Sabi kanina, basta gumagawa kami ng mabuti. Right?
Lahat ng ginagawa namin is governed by reasons. Hindi kami gumagawa ng walang dahilan or ng ba't kailangan mo kumain? Kasi kailangan mo kumain kasi ganito. Para mabusog ka, para mabuhay ka. So, lahat may dahilan, right? And basta kami, yun yung paniwala nila eh, basta kami ay mabuti. Saan naman nila nakuha yun? Again, because of the wrong knowledge of God. Bahala kayo, basta kami, okay kami dito. Basta kami, gumagawa kami ng mabuti. So, wala kami pakalam kung ano yung nangyari sa inyo. Etc. etc. Okay? Saan nila nakuha yun? Because of the wrong knowledge of God. So, saan natin nakukuha yung mga maling paniniwala? I mean, yung mga maling conduct. Right? Because of the wrong knowledge of God. Now, isang example, for example, no, noon po hindi ko po dinidegrade yung mga ganung tao, no, or wala pa akong against sa kanila, no. Just an example, no. For example, pagdating sa abortion, no, noon kasi, no, talagang ang Pilipinas po, at least the Philippines, no? Hindi ko kasi alam kung ano talaga nangyayari sa ibang bansa, pero at least sa Pilipinas, no, ay ang tawag dito, kinukondina talaga ng simbahan yan, simbahang Katoliko or anong pamang simbahan. They condemn that, no, but because of change sa society and sa culture ng tao, paunti-unti tinatanggap na yan, abortion, no. At yan po ay pagkitil ng buhay, no? So, saan nanggaling, no, yung paniniwala ng tao na sige, okay lang yan, tanggapin na natin yung abortion kasi ganito talaga. Nagbabago yung society, nagbabago yung mundo. Saan nila nakuha yun? No? Nakuha nila yun because of the wrong knowledge of God, no? They may have their own justification, right? Meron silang mga sarili ng justification ba't nila ginagawa to, but ang pamantayan kasi natin is the Bible. Pag sabi pamantayan, kung anong sinasabi ng Bible na mali, kahit ano pa yung dahilan mo. Kung ano yung sinasabi ng Bible na tama yan, kahit ano pa yung dahilan mo, no? So ganoon kasi talaga, no? So because tayo, no, as Christians, we only base our belief sa Bible. So kung ano sinasabi ng Biblia, yung sinusunod natin. Kahit pa yan ay against sa society, kahit pa yan ay against sa sinasabi ng mga tao sa sanlibutan, no? So that is just a one example. Because lahat nga po yan, no? Lahat nga po yan ay nag-uugat kasi sa maling pagkakilala sa Diyos, no? Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. For example, marriage. Noon, ang marriage is a sacred, no, na bagay, no? Marriage. Hindi mo pwedeng tawagin ng isang tao na iyong asawa hangga't hindi kayo kasal. Pero, no, ngayon nauuso na yung live-in partner, no, for example, and they call themselves as husbands and wives kahit na walang hindi nag-undergo ng ceremony ng marriage, no? Why? No, bakit tinatanggap na siya sa society? Anong basis nila? The wrong knowledge of God. Yun din po yung dahilan nun. Sasabihin natin na nagbabago lang talaga yung society, nagbabago lang talaga yung mga tao. Yeah, totoo yun, nagbabago talaga. And yung change na yan ay saan nag-ugat? Sa maling pagkakilala sa Diyos. That is why importante yung sagutin natin yung tanong, tama ba yung pagkakilala natin sa Diyos? Again, ano yung unang tanong? Sino ang Diyos? Tama ba yung Diyos na pinaniniwalaan ko? Okay? At sabi nga ni Pablo, itong Diyos na hindi nyo nakikilala, ito yung isasabihin ko sa inyo. Siya ay si Jesus. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Ito siya, no? Acts chapter 17. Pangalawa, sige, tama yung Diyos. Okay, kilala mo si Jesus. Kaso ang pangalawa, tama ba ang pagkakilala mo kay Jesus? Right? Tama ba? No? Kasi again, marami pong image si Jesus No, meron maniniwala na si Jesus ay mapagmahal. So kahit tayo magkasala, tatanggapin niya tayo kasi mapagmahal siya. Hindi po ganoon yung sinasabi ng Biblia. Sabi kanina,
Sa Romans chapter 1 verse 18, he hates sin. Galit po siya sa kasalanan. Okay? Pero tinuturo po yan ng mga tao ngayon, kahit ng mga Kristiyano, because they have the wrong knowledge of God. Okay? At marami din lumalabas ngayon ng mga paniniwala, like si Jesus ay dumating na, si Jesus ay ganito, no? Which is taliwas sa tinuturo ng Biblia. Okay? So, the question again is, ano bang importansya? What is the importance of having the correct knowledge of God? Okay? Bakit importante siya? First is, para tama yung worship na ginagawa mo. No? Para tama yung worship. Because, dating yan, sa Acts chapter 17, they worship God ignorantly. Paano ko nasabing ignorant sila? Kasi nga, hindi nga nila kilala ang Diyos. Pero gumawa sila ng dambana. Basta ito para dun sa Diyos na hindi nakikilala. At hindi po tinotolerate ng Lord yun. And that is unacceptable sa Lord. To worship Him ignorantly. Ang tanong kasi, paano mo siya i-worship? Hindi mo nga siya kilala. Paano mo ngayon masasabi na yung worship na binibigay mo ay kaaya-aya sa harapan niya kung hindi mo nga siya kilala? Right? So, ano ba yung worship na kaaya-aya sa Lord? Anong ginawa ni sinanak ni Adan at ni Eva? Si Abel at si Cain. Bakit tinanggap ng Lord yung kay Abel at ang kay Cain ay hindi? Alam niyo po ba kung bakit? Because sabi sa Hebrews, yung kay Abel ay offered by faith. Ayon sa pananampalataya. Okay? Yung pananampalataya yung dahilan kung bakit tinanggap, mas kinalugdan ng Lord yung offer ni Abel kaysa kay Cain. Okay? So, that is why. Sige sabihin, it is impossible, sabi sa Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, for us to give the right worship doon sa Diyos, dapat meron tayong pananampalataya. Okay? Yun lang yung worship na kalugod-lugod sa Diyos. Yung worship out of faith. The rest, hindi. Hindi talaga. Kahit na kumakanta ka dyan, maputol yung litid mo dyan, pero hindi mo yan ginagawa ayon sa pananampalataya, hindi yan kalugod-lugod sa Lord. Why? Because sabi sa Romans chapter 6, tama ba? Kung tama yung pagkakalala ko, anything that is out of faith is sin. That is why lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa pananampalataya ay hindi rin kalugod-lugod sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa ng tao na labas sa pananampalataya, pag sabing labas sa pananampalataya, labas sa basehan ng pananampalataya natin. Ano ba yung basehan ng pananampalataya natin? The Bible. Lahat ng ginagawa mo outside sa basehan ng pananampalataya natin ay kasalanan. Okay? So that is why hindi natin ma-worship ang Lord or hindi malulugod ang Lord sa worship natin, no? Kung wala tayong faith. So first, we must have that faith, okay, sa Diyos. Pag sabing magkaroon tayo ng faith, paniwalaan natin siya, sumunod tayo sa Kanya. Okay? Gawin natin kung ano yung nagiging kalugod-lugod sa Kanya. At upang malaman natin kung ano yung nagiging kalugod-lugod sa Kanya, basahin po natin ang Biblia. Right? Salamat po. Romans chapter 6 verse 23 daw po. Salamat po. No? That is why. No? Manampalataya po tayo sa Kanya. Siya na may lalang ng langit at lupa. Upang yung worship na ginagawa natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Because God, si Lord po ay hindi tumatanggap ng worship na kagaya ng ginagawa ng mga taga-Athens. They worship God ignorantly. Hindi nga nila kilala. Tapos nag-alay kayo. Malay nyo ba kung sino yan? Right? Malay nyo ba naging kalugod-lugod sa Kanya yung alay na yan? Hindi nyo nga kilala eh. Right? That is why. Pangalawa, correct knowledge of God leads to correct living. So, para maging tama yung pamumuhay mo, no? Dapat magkaroon ka ng tamang pagkakilala sa Diyos. Now, ang tanong, ano ba yung basehan ng pamumuhay? Isa lang din naman, the Bible. That is why sabi ko kanina, anything that is out of faith, Romans chapter 6, is sin. Ano yung faith again? The basis. Ano yung basis ng pananampalataya natin? The Bible.
So therefore, kahit pati yung pamumuhay natin ay nakabase lang din sa salita ng Diyos. Hindi yan nakaayon sa, hindi po ang pamumuhay dapat ng isang tao ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. No? Hindi yan nakabase sa kung ano yung trending. Yan po ay nakabase lamang sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. No more, no less. Okay? Bakit ganun? Because makikilala mo lang din kasi ang Lord sa pamamagitan ng Biblia. Hindi kahit anong basahin mong libro maliban sa Biblia, kahit anong libro pa basahin mo na patungkol sa Diyos, no? Hindi ka niyan bibigyan ng absolute na pagkakilala sa Diyos unless na pumunta ka dun mismo sa source, the Bible, no? Right? So, para maging tama yung pamumuhay natin, dapat tama yung pagkakilala natin sa Diyos. Right? Okay? For example, Old Testament. Bakit hindi sila pumapatay? Kasi sabi sa utos, huwag kang papatay. So, they know. Meron silang standard. Although tayo ngayon, hindi na tayo nasasakop ng kautusan, pero tayo ay gumagawa ayon na sa pananampalataya. No? Hindi na ayon sa kautusan. Pero, dinidikta ng pananampalataya natin na hindi ka pwede pumatay. The same. Right? Romans chapter 3. Pinapawalang bisat na ba natin ang kautusan? Sabi ni Pablo, wag na wang mangyari. Ang totoo niyan, ina-uphold pa nga natin yung law. Because of Christ. Because kung ano yung ginawa ni Christ. Right? So, sa atin, mga kapatid, no? For us, again, para maging tama yung pamumuhay natin, maging tama yung standard natin ng pamumuhay natin, tama yung basehan natin, well, lahat po yan ay dapat ay nakaayon sa Biblia, no? Now, ano naman yung magiging result? Okay, yun yung dalawa, no? Yun yung dalawa. Una, bakit kailangan natin na tama yung pagkakilala natin sa Diyos? Una, ay para ma-worship natin siya ng tama. Pangalawa, para maging tama din naman yung pamumuhay natin. Sa harapan niya, pag sinabi ko pong tama yung pamumuhay, hindi po tama yung pamumuhay mo sa paningin ko. Hindi. Tama yung pamumuhay mo sa paningin ng Diyos. Hindi pwedeng sa akin, hindi ako yung basihan. Kasi ako ay makasalanan din. No? Ako ay nagkakasala din. So hindi ako pwede magsabi na kung ano yung tama para sa akin, dapat yun din yung tama para sa iyo. Hindi ganoon. No? Kasi pagkabase sa akin, base lang din yung sa kaisipan ko kung ano yung tama at mali. Right? So tayo, pag sinabi po nating tama ang pamumuhay sa paningin ng Diyos, hindi po sa paningin ng kung sino man. Hindi mo pwedeng sabihin na porke approve ako sa boss ko, ibig sabihin tama yung ginagawa ko. No. Hindi ganun yun. Hindi ang boss mo ang basehan ng pamumuhay mo. Hindi ang boss mo ang basehan ng pananampalataya mo. Ang basehan ng pananampalataya mo ay ang Lord, ang Biblia. So siya ang magsasabi kung tama o hindi. Hindi tayo. Wala po tayong righteousness sa sarili natin, no? Pare-parehas lang po tayo nagkakasala. Pare-parehas lang tayo nakagawa ng kung ano-anong mga bagay. Pare-parehas lang tayo nakakaisip ng masasamang bagay. No? No? Pag sabi ko masasamang bagay, lahat po ng labas sa pananampalataya. Lahat ng labas sa sinasabi ng Biblia at sinasabi ng Panginoon. No? So hindi pwede tayo maging basis. Sabi nga sa Romans chapter 2, tama ba? Hindi binigay ng tao yung paghatol, hindi binigay ng Diyos yung paghatol sa kamay ng tao. Kasi pare-parehas na tayo magkasalanan. Sabi sa Romans chapter 3, lahat tayo ay nagkasala. Right? So hindi mo pwedeng sabihin na inapprove ni pastor yung ginawa ko. So ibig sabihin tama yung pamumuhay ko or etc. kung ano pa man, no? Hindi ganon. Hindi kahit nga si Pastor Aldin lagi po sinasabi sa amin na kung ano yung sinabi ko, suriin nyo, huwag yung isipin na porque ako nagsalita tama na lahat. Hindi, wag ganon. Maging mapanuri po kayo. Baka mabilis tayong
madaya kapag ganun yung pag-iisip natin, no? Kaya na-appreciate ko po yung pastor natin eh. Hindi niya tayo ginagawang mga tamad na ano eh. Oh, basta itong sinabi ko, oh, lahat yan paniwalaan nyo, tama yan, walang ganun, no? Nasa mabuting pagsusuri dapat. Okay? Dapat usisain mo, tama ba yung sinabi? Okay? Ano si Shopee? No, tama ba 'yun? Tama ba yung sinasabi? No, hindi, wag kayong basta-basta oo. No? So, again, the basis is the Lord. The Bible, hindi po tayo, no? Now, ano yung resulta naman sa atin ng pagkakilala sa Diyos? Una, salvation. No? Because now tayo ay kumilala na sa Diyos, no? Sabi kanina, God hates sin. Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God reveals from heaven. Okay? Reveals from heaven because of unrighteousness ng tao, kasamaan ng tao, no? Now, nung nakilala natin ang Diyos, no? Is that ang result niyan, pinakauna is salvation. Tayo ay iniligtas na ng Diyos mula sa kanyang galit, no? Nabanggit po ito nung linggo, no? Hindi naman si Satan ang hari ng impyerno, sa totoo lang. Tama naman 'yun. Actually ako din nung high school ako, no? High school paniniwala ko. Kasi yun yung napapanood natin sa TV. Si Satan ang hari ng impyerno. So lahat ng papasok sa impyerno dadaan kay Satan. At lahat daw ng papasok sa langit dadaan kay San Pedro. Di ba ganyan yung paniniwala natin? No? So, sa impyerno daw, bago ka pumasok, dadaan ka muna kay Satan. No? O, ikaw, ano nagawa mong kasalanan? Ganun pa, di ba? Sa mga palabas. Pero, yun pala, mali palang pagkakaunawa yun. No? Because, even sa hell, the king is Jesus Christ. No? Kasi yung hell po ay the manifestation ng puot ng Diyos. No? Itong puot na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 18, yung puot na yan, yung galit na yan ng Diyos, no? Nasabi sa Revelation ay nagtitimpi muna ang Diyos. At the same sa Revelation ang sinabi na yun yung ibinuhos ng Diyos sa sanlibutan. That is the manifestation of God's wrath, hell. Okay? Upang doon parusahan yung mga taong ayong kumilala sa Kanya. Okay? At ang nagpapahirap sa kanila doon is the presence of God. No? Hindi si Satan. The presence of God. The reality is that, no? Tayo ay iniligtas lang talaga ng Diyos mula sa Kanyang sariling galit. Ito nga po yung kagandahan nito eh, no? Ang Diyos ay ginawa ang tao ayon sa kanyang wangis. Okay? Ang tao ay humiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala. Ang tao ang nagkasala, no? Tama, no? Ang tao ang nagkasala, humiwalay siya sa Diyos. Okay? Now, parang for example, yung dalawang bata, no? Bago ko ituloy yun. Ang dalawang bata nag-away. Anong ginagawa ng isa? O sige na, sa'yo na tong laruan ko, bati na tayo. Right? Anong tawag doon? Peace offering. Right? Okay, balik tayo doon sa illustration. Balik tayo doon sa ginawa ni Christ. No? Ginawa ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang wangis, ang tao ay humiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng dahil sa kasalanan. At upang ang tao ay makabalik sa Diyos, hindi ang tao ang nagbigay ng peace offering. Ang nagbigay ng peace offering ang Diyos mismo sa pamamagitan ng sa pagkamatay niya sa cross. Yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, nagkatawang tao para sa atin upang iligtas tayo mula saan? Sa sarili niyang galit. Nakita niyo po ba kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa tao? Kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Right? That is why hindi katanggap-tanggap sa Diyos talaga yung maling pagsamba,
yung maling pagkakilala sa Diyos, because yung ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos na kung saan upang tayo ay may maibalik sa Diyos or ma-reconcile sa Diyos, siya mismo yung namatay para sa atin. Isipin mo, ikaw yung nagkasala, pero siya yung nagbigay ng peace offering. Diyos yun na may lalang ng langit at lupa. Tapos tayo, pagka may problema, magtatampo sa Lord. Wow! No? Kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok, ang lagi natin tanong, Lord, ba't ko nararanasan to? Sumunod naman ako Sinong hindi guilty sa ganyang mga linyahan? No? Once upon a time, ako po, to be honest, once upon a time, nabanggit ko yan sa Lord. And na-realize ko, tigas pala ng mukha ko. Ganoon na lang pala katigas yung mukha ko. Na yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, na inireconcile ako sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, question ko pa. Talaga naman. No? Question ko pa. At nung na-realize ko yun, nakakaya. Nakakaya sa Lord. Parang ang lakas ng loob natin, no? At ganoon din, kapag may kailangan tayo sa Diyos, it is as if makademand tayo. Makademand tayo sa Lord na, oh Lord, kailangan ko pong pumasa sa exam kasi pag hindi ako pumasa, uulit na naman ako. Sayang po yung tuition fee. Ang tanong, nung hindi mo kailangan ang Diyos, nasan ka? Ayun po, nagliliwaliw. Right? Kaya ganun tayo katindi. Ganun tayo makasalanan. Ginawan ka na nga ng pabor, ikaw pa tong alam niyo yun? Ginawan ka na nga ng pabor ng Diyos, no? Siya na nga yung namatay para sa iyo, para lang magkabati kayo, para lang may reconcile kanya sa kanyang sarili at maibalik tayo sa Diyos, upang tayo ay huwag dating danasin yung puot niya, no? Tayo pa yung may lakas ng loob na magtampo sa Diyos. Tayo pa yung may lakas ng loob na mag-demand. Parang may mali. Well, yan po kasi ay manifestation ng kasalanan ng tao. Sa ganyang paraan po kasi nagmamanifest yung kasalanan ng tao, yung kasamaan ng tao. That even God Himself, no? Kahit yung Diyos mismo, tama po Ninong Tony, no? Ganun talaga makasarili ng tao. No? So, now na nakikilala natin ang Diyos, iniligtas niya na tayo mula sa puot niya, no? Doon po papasok yung sinasabi ko kanina. Magkaroon na tayo ng tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos, no? Magkaroon na tayo, ibigay na natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Diyos, no? Sa pagpapasakop sa Diyos. Kasi yun lang naman yung ginawa ng Lord, no? Ganun lang naman katindi yung pagmamahal ng Lord sa atin, na kahit yung sarili niyang buhay ay inialay niya para sa atin, para lang iligtas tayo mula sa kanyang sariling puot, no? So yan. So salvation, okay, comes only through the knowledge of Jesus Christ. That is why sabi sa John 1:12, no? Sabi sa John 1:12, sa lahat ng tumatanggap sa kanya, no? Sila ay binigyan niya ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Tumatanggap, okay? Kinikilala nila ang Diyos. Kinikilala nila si Jesus bilang Diyos. At sa kanila daw na tumanggap sa kanya na si Jesus ay Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. At kung anak ay tagapagmana, sabi sa Galatians, no? At kung anak ay tagapagmana ng alin? Ng kaharian ng langit, no? Tagapagmana ng Diyos, okay? At tayo nga ay may kaligtasan sa Diyos, okay? And isa sa result din na ibabagay ko kanina, isa din sa result ng tamang pagkakilala sa Diyos ay pagbabagong buhay, no?
hindi po, sabi, ito nga lagi nga sinasabi sa amin ni pastor, no, ng aming pong pastor, lagi niya sinasabi sa amin, hindi ako maniniwala na sasabihin mo sa akin na na-encounter mo si Lord tapos walang nagbago sa'yo. Parang parang hindi natin matatanggap yun, no? And one time napanood ko po si Paul Washer, no, si Paul Washer po, meron siyang illustration na ginamit, no, tungkol dyan, na sinabi niya, yun yung sa truck, no? Sabi niya, meron isang mananampalataya. Sabi ni Paul Washer, mayroong isang mananampalataya, papunta siya ng church. At habang papunta siya ng church, nasagasaan siya ng truck. Okay? Tapos, pagdating niya sa loob ng church, sabi niya, pasensya na po, na-late ako. Na-late po ako kasi nasagasaan po ako ng truck. Tapos, anong sabi ng tao sa kanya? Ha? Paano mo sasabihin sa akin na nasagasaan ka ng truck, tapos okay ka lang? Wala kang bali. Hindi basag yung mukha mo. Right? Hindi ka sugatan. Paano mo sasabihin? Paano ako maniniwala sa'yo na na-encounter mo yung truck, nasagasaan ka? Eh wala nga nagbago sa'yo eh. Yung damit mo walang punit. Right? Ano sabi niya? Ano sabi ni Paul Washer, no, sa message niya? Eh si Jesus ay mas totoo pa doon sa truck na sumagasa sa'yo. No? Kung tayo ay sagasaan ng truck at merong deformity talaga na mangyayari sa atin, how much more pa na ang Lord ang ma-encounter natin, imposible na walang mababago sa pamumuhay natin. Paano tayo mag-isip? Paano tayo magsalita? At paano tayo gumawa? No? Unti-unti binabago ng Diyos yan. No? Unti-unting babaguhin ng Diyos yan. Bakit? Kasi nga, ang gusto ng Lord ay tayo ay maging ayon sa kanyang wangis. Okay? Maitama natin yung pamumuhay natin ayon sa kanyang paningin. No? But paunti-unti. Kasi yan, habang inaaral natin ang Biblia, habang binabasa natin ang Biblia, nalalaman natin, ito pala yung tama sa harapan ng Lord. Ito pala yung dapat na gawin natin. Ito pala yung sinasabi ng Lord na tama. No? So habang binabasa mo yung Biblia, nakikilala mo ang Lord at ganun din naman ay nababago yung pamumuhay mo. That is why. No? That is why. Importante yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon lang talaga natin mababago yung buhay natin dahil yun yung standard ng Lord. At doon natin malalaman at makikilala kung sino ba talaga ang Diyos. No? And with the right knowledge of God, okay? Maliban sa tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay binago na ng Diyos, ngayon, mas personal na yung relasyon mo sa Lord. No? Hindi mo lang siya basta, okay, kilala ko si Jesus, siya yung nagkatawang tao, siya yung Diyos nagkatawang tao, napako sa krus 2,000 years ago. Yun, siya yun. Right? Pag tinanong ka, sino ba si Jesus? Hindi na ganun. Ngayon, pag tinanong ka, sino ba si Jesus? Mas personal na. Okay? Mas personal na yung, well, ako, as my personal testimony, si Jesus lang naman yung nagbago ng takbo ng buhay ko. No? Simula nung nakilala ko ang Lord, hindi po smooth sailing. Hindi po maganda lahat na nangyari. Hindi ko sasabihin na simula nung nakilala ko ang Diyos, lahat ay naging perfect. Wala pong ganun. No? Sa totoo lang, simula nung nakilala ko ang Diyos, mas lalo akong nahirapan. Bakit? Lalo po akong nahirapan talaga simula nung nakilala ko ang Diyos. Kasi ang dami pa ng bawal. Pero na-realize ko na itong mga bawal pala na ito ay hindi naman pala para ako ay pagdamutan ng Diyos. Itong mga bawal pala na ito ay para iligtas ako mula sa kanyang galit. Kaya pala pinagbabawal ng Diyos to kasi alam ng Diyos na pag ginawa ko, wala siyang ibang pwedeng gawin sa akin kundi ang parusahan ako. Dahil siya po ay makatarungan. No? Siya ay just. No? Hindi niya pinapalagpas ang kasalanan. Sabi nga kanya na nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. So ibig sabihin, hindi niya papalagpasin kahit kaunting kasalanan. So kaya pala, akala ko dati kasi, pinagbabawalan ako kasi di mo na ako magsisimba. Totoo po yun. Umalis pa ako ng simbahan ilang beses. No?
because of sin. No, hindi ko sasabihin na dahil maraming bawal ang Lord. Ang totoo nun dahil sa kasalanan ko. No, because of my own sin. No, ang lakas naman ng loob ko sabihin ko, sisihin ko pa ang Lord. Ikaw kasi dahil mong bawal, alis tuloy ako ng simbahan. Wow ha. Right? Yun ay dahil sa kasalanan, no? And nung bumalik pa ako, actually 2 beses pa ako umalis ng simbahan. No, unang alis ko, justify ko pa yung pag-alis ko. Hindi, tama lang kasi nasaktan ako, ito yung nararamdaman ko. So tama lang na umalis ako ng simbahan. Without knowing, no, pride pala yun. So bumalik ako ng church. Tapos umalis, may times na naman umalis na naman ako ng church. Justify ulit, tama yung ginawa ko kasi ganyan. Then na-realize ko, no, kasalanan yun. Nagmamalaki pala ako sa harapan ng Diyos. No? And salamat naman sa Lord. No? Nung huling balik ko, no, last na bumalik ako ng church, that is year 2021, after po ng pandemic. No? Pagbalik ko po ng church, ang pinag-aaralan ng mga kabataan ay Timothy, 2 Timothy. And sobrang personal nung dating sa akin nung na yun. Nung pag-aaral na yun. No? Nakita ko na parang lahat talaga back to zero, hindi ako makasabay sa lesson nila. No? At nakita ko dun yung the way, kasi alam niyo naman po si Pastor Aldin pagka nagtuturo, no? Hangga't kaya niyang gawing personal yan, yung mga bagay na tinuturo niya, yung kung ano yung tinuturo niya mula sa Biblia, ay gagawin niyang personal sa atin. Gagawin niyang personal sa atin yan para makarelate tayo. Doon tumama sa akin yung salita ng Panginoon. And doon ko na-realize na tama. Ako yung nagkasala sa Panginoon. Bumalik ako sa Lord. And 3 years after nun, naging minister na po ako ng youth. At ako naman po ang nahihirapan sa mga kabataan. Joke lang po. ako naman po yung nag-struggle ngayon how to handle the youth. No, hindi naman sila lahat ay mga pasaway. No, actually mababait nga itong mga to kumpara sa katigasan ng ulo ko noon. Mababait pa itong mga to. No? Kino-compare kapag sabi ko, pagka nagpe-pray ako sa Lord na nakikita ko na may mga nagpapasaway, ang laging paalala sa akin ng Lord, sige lang. Ganyan ka rin. Mas matindi ka pa nga dyan So, kaya ganoon na lang yung motivation ko kapag ako'y nag-interact sa mga kabataan. At salamat naman sa Lord, no? Talagang todo yung pagbabago ng Lord. That is why talagang yung kapag kinikwento ko yung mga bagay na yan, kung sino ba ang Diyos, mas personal lang sa akin. Hindi ko na kinikwento yung testimony ng iba or ano yung ginawa ng Lord kay Abraham. No, hindi lang yun. No, hindi lang yun ang ikikwento ko. Kung ano yung ginawa mismo ng Lord sa buhay ko. Kasi meron na akong tamang pagkakilala sa Diyos. Meron akong fellowship sa Kanya. So, ba't ko kailangan nang ikwento yung mga buhay nyo? Ay, may sarili naman akong relasyon sa Panginoon. Right? No? Kaya naman sa atin, no? Kaya naman sa atin, pakanaisin talaga natin, no? Pakaasamin natin talaga na makilala ang Diyos. Hindi po talaga sapat. Ako nagsasabi po sa inyo, hindi sapat na kilala mo lang siya by name. Okay, siya si Jesus. Kagaya sabi ko kanina. No? Kasi lahat ng tao dyan sa labas, tanungin mo, kilala mo ba ang Diyos? Oo. Si Jesus yan, nagkatawang tao, napako nga sa krus. Di ba? Lahat naman magsasabi kilala nila ang Diyos. Lahat naman magsasabi na pinapatawa na kita, Juby. Joke lang. Hindi po si Juby matigas ang ulo. Mabait po yan. No? Lahat po ng tao, pag tinanong mo, kilala mo ba ang Diyos? Ang sasagot niyan, oo. Pero, in a more personal way, kilala mo ba talaga ang Diyos? Yun yung tanong. Right? Again, balik tayo dun. Bago po ako magtapos, balik tayo dun sa tatlong tanong kanina. Una, kilala mo ba ang Diyos? Pangalawa, tama ba ang pagkilala mo sa Diyos? At pangatlo, paano mo sa akin sasabihin na tama yung basihan mo? Or paano mo sasabihin sa akin, ano yung basihan mo para sabihin sa akin na tama yung pagkakilala mo sa Diyos? Well, sa base sa pinag-usapan natin kanina, nakikita sa pamumuhay natin yan. No? Paano tayo mag-isip? Paano tayo magsalita? Paano yung paggawa natin? I am not saying na talagang 100% di ka magkakasala. Wala pong ganon. Sabi sa 1 John, kung sinasabi mo na ikaw ay hindi nagkakasala, sinungaling ka.
at niloloko mo yung sarili mo. Kasi wala talagang taong hindi nagkasala. Okay? So, di ko sinasabi na 100%. Pero ang importante, the moment na nagkasala ka, okay, mabilis yung conviction na humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ka na namumuhay dyan. Okay? Pero yan po, yan talaga ang number 1 na pwede mong gawing basis. Okay? Kung tama ba yung pagkakilala mo sa Diyos. However, may ano ako dyan. May caveat ako dyan. Ano yun? Because of morality. Yan po ay isang contradiction, no, ng tao pagdating sa tamang pamumuhay. No? Because morality ng tao, it contradicts yung Bible. Hindi ko sinasabing nag-aaway sila, kasi meron kasi mga tao na dahil pinalaki sila ng tama, kahit hindi sila nakakilala sa Lord, mababait naman talaga. No? Mababait naman talaga sila kasi pinalaki sila ng tama eh. Kahit hindi nila kilala ang Diyos, hindi sila nagsisimba kada linggo, wala silang devotion, hindi sila nag-equipping, hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero dahil pinalaki sila ng tama ng mga magulang nila, mababait sila. Okay? Hindi po yun ang ibig sabihin ng tamang pamumuhay na nakabase sa moralidad ng tao. Again, sabi ko nga po kanina, nakabase dapat yung pamumuhay natin, yung tamang pamumuhay, ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi ayon sa sinasabi ng moralidad ng tao. Kasi isa sa moralidad ng tao na laging sinasabi, hangga't wala akong tinatapakan na ibang tao, tama yung ginagawa ko. Hindi po kasi ganoon ang sinasabi ng Biblia. No? Wala kasing sinasabing ganoon ng Biblia. No? Kasi mga tao ngayon, no, sa panahon natin ngayon, may paniniwala, hangga't wala kang tinatapakan ibang tao, okay lang 'yan. Hindi ka nagkakasala kasi wala ka sarili mo lang naman 'yan eh. Hindi ka naman nangingialam sa iba, di mo man natatapakan yung karapatan nila. So okay lang 'yan. So hindi po kasi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Okay? Again, sabi ko nga po kanina, ang mali ay mali kahit ano pang sabihin ng tao, basta sinabing mali ng Panginoon, mali 'yan. Ang tama ayon na sinasabi ng Panginoon ay tama kahit ano pang sabihin ng tao na mali 'yan. Dahil yan ay sinabi ng Lord, tama yan. Yan ay sinasabi sa Biblia, tama yan. Okay? Pero ang tao, ang moralidad ng tao, kahit pa yan ay tama sa paningin at sa pandinig mo, kung yan ang sinasabi ng Biblia, yan ay mali, yan ay mali. Hindi mo pwedeng i-justify na wala ka namang naapakang ibang tao. Okay? Kaya sa atin, again, pakanasain po natin na makilala natin ang Diyos. Huwag tayong maging ignorante kagaya nitong mga taga-Atenas na sumasamba sa Diyos na hindi naman nila kilala. Okay? Hindi po nagiging kalugod-lugod sa Lord ang worship ng isang na out of ignorance. Kasi sabi, mag-worship daw tayo eh. So, kaya nag-worship na rin ako. Sabi kasi nila eh. That is ignorance. Hindi mo naman kilala, wala ka naman personal na pagkakilala, go with the flow ka lang. That is ignorance. Hindi po naging kalugod-lugod sa Lord yan. So sa atin, bilang mga tao na nagsisik sa Lord, no, pakanasain po natin na makilala ang Diyos sa pamamagitan lamang po ng alin, sabi ko kanina, pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Kaya salamat po sa Lord. Yun lamang po ang aking i-share sa inyo. Nawa ay naging pagpapala sa atin ang gabi na ito dahil sa mga salitang ito na galing sa Panginoon, no? So tayo po ay bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin, no? Hallelujah Jesus. Panginoon, muli maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag at sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na isik ka sa bawat araw ng aming mga buhay, na kami, Panginoon, ay mamuhay ayon, Panginoon, sa iyong banal na salita at ayon sa iyong palatuntunan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pakanaisin namin na makilala ka, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, na makilala ka namin in general knowledge, Panginoon, kundi in a more personal way, Panginoon, ay mas maging intimate ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, na pakanasain nawa namin, Panginoon, na mga bagay nito ay maging katotohanan sa aming mga buhay, hindi lamang, Panginoon, maging teorya
ang mga salitang ito, kundi ito, Panginoon, ay maging personal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming itinataas sa gabing ito, at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat tayong sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Yan. So tayo po ay dadako na po sa ating shoutouts. So magandang gabi po. Muli sa atin pong day, pangilan na to? Day 57 ba? Tama ba? Yan, sa day 57 ng ating Speak Live. So magandang gabi po muli. Yan. So shoutout po. Unang-una na po sa mami ng lahat, Mami Lot. Magandang gabi po. Brother JC Andrade, Brother Sister Weng Reyes, Pastora Mirna, magandang gabi po. Diyan po sa Cubao, Sister Sara, Sister Jean, magandang gabi po. Tita Shirley, Sister Leia Joy, Sister Lai, and sa Lego family, magandang gabi po. Sister Nori, Brother Ras, Brother Jeff, Sister Juvie, hello po dyan sa Japan, Sister Susan Fernandez, Sister Jess Lahoy, magandang gabi po. Ito rin po from BS Japan, Sister Miyuki Kida, Leia, from Dolong Crusher naman po kay Sister Leia Floron, Ian De Leon, kay Sandro, magandang gabi, kay Sister CJ, kay Brother Jerry Pasqua, Sister Christine, Brother Japs, kay Sister Maria Izumi, Brother Ronald Galdo, Sister Jenny Evio, kay Tita Vicky, magandang gabi po. Brother Jason Verano, Ninong Tony, magandang gabi po. Tita Heidi, kay Elder Chi Lumen, sa akin pong pinakamamahal na asawa, nagsulat ng shoutouts. Kay Maki, kay Ninang Silden, magandang gabi po. Brother Ryan, Sister Betchay, kamusta ka po dyan sa ibang bansa? At kay Pastor J. Lumen. So magandang gabi po. Ganun din po, magandang shoutout sa rin po sa ating mga pastor from Feodoran, kay Pastor Carl, from FOM Badian, kay Pastor Bong Flores, at kay Pastor Al, kay Pastor Vicente po ng Tapel sa Burias, kay Pastor Albarico po sa Kanumay, no? Dulong Crusher kay Pastor J. Lumen, and syempre sa FOM main po kay Pastor Aldwin Ching, and kay Pastora Mirna, no? So salamat din po sa leads ng Speak Life nito, Sister Leia Joy, Sister Anna, no? At salamat din sa nag-edit ng aking poster, Sister Lai, magandang gabi po. No, so kamusta po kayo dyan sa Tapel, dyan sa Bicol? Ang ingay po ng Shopee ko, ano? Nandiyan na po. At ganoon din po, shoutout po sa ating outreaches, sa ating mga mission station from Mendoza, sa Pinagmisahan po, Veterans, Padilla, sa Tanay and Binangonan, sa Cubao and Burias. So maraming salamat po, at salamat po sa ating mga viewers, no? Napakarami, no? So maraming salamat po sa inyong time na ginugol po para dito sa ating Speak Life at sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Muli, maraming salamat po, and God bless. Good night everyone.